Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon at isang magandang pagsimula ng pagninilay ay ang katotohanan na tayong lahat sa bisa ng binyag ay naging mga ampong anak ng Diyos. Itinuring tayo ng Diyos na Kanya at walang sino mang makakabawi niyan sa atin. Iyan ang katotohanan. Tayo'y inangkin ng Diyos na Kanyang mga anak. At ang biyaya na yan ay hindi babawiin ng Diyos anuman ang mangyari. At iyan yung binigyang diin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Kapag kusang ibinigay ng Diyos ang isang biyaya, ang isang kaloob, anuman ang mangyari, hindi niya ito babawiin. Anuman ang mangyari, hindi magbabago ang kanyang isip at babawiin ang kaloob. Kaya kung sinasabi ang katotohanan sa bisa ng binyag, tayong lahat ay naging mga ampong anak ng Diyos. Anuman ang mangyari, hindi niya yan babawiin. Tayo'y mga inampon at inangkin ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Nabagamat may mga pagkakataon na nagiging matigas ang ating mga ulo, tayo ay nagiging pasaway, tayo ay tumatalikod, tayo ay lumalayo, tayo ay umaalis, tayo ay nagkakasala. Mananatili ang kaloob at biyaya na iyon na tayo'y mga anak ng Diyos sa bisa ng binyag. Di ba magandang balita ito? Di ba napakasarap pang hawakan ang katotohanan na ito? Hindi nagbabago ng isip ang Diyos sa kanyang mga ibinigay, ipinagkaloob sa tao. Baka naman ang kabaliktaran ang mangyari. Ibig sabihin, baka naman ang tao ang nagbabago ng isip sa mga kaloob na ibinibigay sa kapwa. At kung minsan, totoo, di ba? Nagbigay tayo ng biyaya, ng regalo, ng kaloob sa isang tao. Pero nung medyo nagkaroon ng problema at hindi naging okay ang relasyon, para bang nandun yung tendency na bawiin ang regalo. Sa binyag, sabi ng matatanda, kapag ang ninong ay hindi na talaga nagiging karapat-dapat na maging ninong, ang term na sinasabi ng matatanda, magsaulian na tayo ng kandila. Ibig sabihin, kung ako ay naging ninong nitong iyong anak, isasauli ko na ang kandila na ginamit noong binyag. Ibig sabihin, hindi na ako ang magiging ninong o ninang ng batang iyan. Tinatalikuran ko na ang pagiging ninong sa iyong anak sapagkat hindi ka naging tapat sa ating usapan. Sapagkat niloko mo ako
sapagkat gumawa ka ng hindi katanggap-tanggap na bagay. Kaya isinasauli ko na sa iyo ang kandila ng binyag. At marami pa tayong pwedeng sabihin na mga sitwasyon o pagkakataon kung saan nung nagkaroon ng problema sa relasyon, nagbawian ng regalo, nagbawian ng ari-arian. Ikinasal kayo, napakaganda ng simula ng pagsasama, pero nauwi sa hiwalayan. Kailangan magsauli ng kung anumang ari-arian na para sa bawat isa. Kaya nga diba dumarating pa sa punto, kinakailangan ng tulong ng abogado para sa maayos na pagbubukod ng mga ari-arian na dapat sana ay common property. Ganyan tayo. May kondisyon, may limitasyon ang kung ano ang pwede nating ibigay sa bawat isa. Hindi ganyan ang Diyos. Kahit na nagkasala ang tao, kahit na tumalikod ang tao sa Diyos, mananatili ang biyaya at kaloob na iyon. Sa binyag, meron tayong tinatawag na permanent character, na anuman ang mangyari, yung tatak ng binyag na yon hindi mawawala at hindi babawiin ng Diyos. Sa totoo, kahit mag-iba ka ng relihiyon, kahit lumipat ka ng ibang sekta, kung ikaw ay nabinyagang Katoliko, permanent character ang tinanggap mo sa tatak ng binyag at ikaw ay inampong anak ng Diyos. Kami bilang pari, tinatanggap namin sa ordinasyon sa pagkapari ang tinatawag na permanent character bilang pari, na kahit magkaroon ng seryosong problema at dumating sa punto na tumalikod ako sa pagkapari, ako'y mananatiling pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Maaaring kung tumalikod ako sa pagpapari, hindi na ako makapagdiwang ng misa, hindi na ako makapagdiwang ng mga sakramento, pwede yon. Pero sa mata ng Diyos, pari pa rin ako. At kung merong mga cases of emergency, merong mamamatay at kinakailangan ng pari para sa anointing, at walang pari na malapit sa lugar, at napaka-imposibleng mapuntahan ng pari yung mamamatay. Kung merong isang pari na tumalikod sa kanyang ministeryo at hindi na nagpa-practice ng kanyang ministry at nandun siya malapit sa lugar, pwede siyang magbigay ng huling sakramento doon sa mamamatay. Permanent character. Tinanggap natin sa binyag, tinanggap namin sa ordinasyon, hindi babawiin ng Diyos anuman ang mangyari. Sana ganun din tayo kapag nagbigay, wala nang bawian. Kahit na magkaroon ng problema sa relasyon, wala nang bawian. Kasi ang pagbibigay, tunay, tapat, mula sa puso. Kaya talagang pakaisipin nating mabuti
ang mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Kapag kukuha ng ninong o ninang, hindi ito paramihan na para bang kapag magbibinyag, isang barangay ang nandoroon sa lugar ng binyagan. At may mga experiences ako na ganoon kahit dito sa ating dambana. Isa ang bibinyagan, punong-puno ang baptistry sa dami ng ninong at ninang. Ano ba yung pananaw natin kapag kumuha ng ninong at ninang? Ito ay responsibilidad. Ito ay pakikihati sa biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. Kaya hingin natin sa Diyos ang biyaya na magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay at tapat na pagbibigay, katulad ng tapat at pagbibigay ng Diyos sa atin. Amen.